i-avail yung nano registration kasi mas mababa ang babayaran mo sa iyong mayor's permit, no, ng iyong business. At yung BMBE incentives o yung Barangay Micro Business Enterprise Incentives. Ayon sa batas, kapag ikaw ay na-classify na barangay micro business, pwede mong ma-avail yung mga opportunity tulad ng mababang babayaran sa registration ng business, mababang tax, mababang even yung wage na binabayad mo, pwede mong ma-avail, pwede mas mababa. Kapag ikaw ay BMBE o Barangay Micro Business. Then meron kaming programa sa Credit Surety Fund para sa mga kooperatiba. Ito yung pwede nilang utangin, no, ng mga kailangan nila sa operasyon ng kailangang kooperatiba. Ito po ay funded ng iba't ibang malalaking cooperatives, even involved din yung ating government para ma-access yung fund for the cooperative. The next is yung referral program para sa mga microfinance institutions at sa financial technology institutions. Ito yung dagdag kapital, problema mo, pwede kang mag-member ng ASA, pwede kang mag-member ng APLIC, pwede kang mag-member sa iba't ibang microfinance institution para sa dagdag puhunan mo. Okay? Ay, natulog. Okay. The next is yung Quezon City Community Savings Group. Isa rin programa namin bilang pantulong sa financial capacity development ng mga miyembro. Kasi kapag ikaw ay naging member ng CSG, meron po ba ditong member ng CSG? Community Savings Group? Pag ikaw ay naging member, meron kang opportunity na mag-generate ng savings mo. At yung mga savings ninyo na pinagsama-sama, yun din ang uutangin ng mga members. At the end of the year, ibabalik ulit sa inyo yung savings mo may kasama ng tubo na kinita sa mga papapautang ng grupo mo. So, yun ang operation ng CSG. We help them grow, no, as an organization, be disciplined, no, in managing their finances, at tinitrain namin din ang mga CSG. Ito, no, Cooperative Development Program. It's a program which encourages and help the cooperatives in QC to be developed, no? At mailink doon sa CDA, yung Cooperative Development Authority, na mayroong mandato na siyang tumulong, no, sa mga kooperatiba sa buong bansa o yung Cooperative Development Authority. Medyo mabagal ang internet. Okay. Yung mga programa naman under market program, meron kaming QC Nights, Community Night Market Program. Nagsiset up at nag-organize yung mga barangay ng Community Night Market, no, sa kanilang lugar. Tumutulong kami to organize that Community Night Market. Meron din Cooperative Month, Bazaar, Trade Fair. Dito mapapansin nyo minsan pag nagpunta kayo ng City Hall, dito sa walkway, makikita nyo may mga nagtitinda rito. Food, no? Fresh market, yun yung part ng program na ito. Doon natetest kung bebenta ba ano yung produkto o serbisyo. So kapag ka na-test sa isang bazaar, makikita mo na mabenta ang produkto mo kasi maraming bumili. Okay? So mahalaga yung mga bazaar, trade fair dahil dyan matitest kung papatak ba yung produkto ng iyong negosyo. And MSME Week, every year, every July. Yan. Under ng
development capacity development program, meron kaming POP QC o yung Proudly Original Products of QC. Kapag naging member ka nito, tinutulungan ka na i-develop yung mga product mo. Yung design, yung packaging, yung labeling, no? Tinitrain ka na maging mahusay ang iyong product, packaging, labeling, para mas maging mabenta sa market. Okay, ito yung fresh market, no? Nakikita nyo to sa City Hall from time to time. So these are the training program or mentorship program ng SBCDPO, QC Essentials, Unit kasi. program katulad ng Pangkabuhayan QC, May mahimatay talaga. worth 5 to 10K of kits na ibinibigay sa mga nag-request ng training. Ang mga training namin halimbawa ay food processing, no? May kasamang training, may kasamang kit. Perfume making, may kasamang training, may kasamang kit. So, first come, first serve basis ang request dito. No? Sino na unang mag-request, siya yung unang mabibigyan ng training with kits dun sa mga trainers. The best is a program designed to develop, no, yung mga basic skills for entrepreneurship. Paano ba magnegosyo? Paano ba maging mahusay na entrepreneur? Kung namang families, it's a program designed para yung pamilya mo ma-involve sa negosyo. O paano i-handle ng family ang pagnegosyo. Kasi sabi nga natin, ang pagnegosyo ay hindi isang madaling bagay. Dapat kayo ay magtutulungan sa family. At paano gagawin nyo? Itong train na to yung nagtuturo doon. Then the business continuity plan. Ito namang training na to ay design kung sakaling magkaroon ng isang disaster, paano mo i-continue yung business mo in times of disaster, no? So, ito yung training na to, BCP. Be your own boss, para naman to sa mga youth, karamihan, out of school youth, na gusto mag-business. It's a 4-day training. After nila na mag-comply sa 4 na araw, magkakaroon sila ng certificate. Then pwede nila yung i-apply sa Pangkabuhayan QC. Yan, Q-Certified program. Ito naman yung program para matulungan yung mga nagle-level up ng mga negosyo. Ang problema na nila, gusto nilang i-register sa FDA o yung papalagyan mo ng nutritional value yung packaging ng product mo. Kailangan, bago mo ilagay yan sa product mo, may ganitong minerals, may ganitong vitamins yan, dapat approved ng FDA. So, yung papapa-approve na yon ay napakamahal kasi yan ay kailangang i-test, no? Scientifically. So, magastos yun. So, yung mga needs ng ganong dagdagang kapital dito sa Q-Certified Roadmap Program siya mas ina-access. QC Essentials, yung nabanggit ko kanina, kits plus training. Yan. So yung Entrepreneurship Development Program sa Facebook page namin, kung minapollow nyo kami, as early as January, February, pinupost na namin yung buong schedule ng mga training sa buong taon mula January hanggang December. So if you follow our page, makikita nyo na yung schedule, ano yung best na suited sa inyo na pwede nyo puntahan. It's a free training, kaso nga lang, syempre, no? First come, first serve din yung basis niyan. Pag napuno na yung slot, yun lang yung alatin doon. So, pwede ka lumipat sa next schedule. So, this is our training microsite. No? So, you can view ano yung mga scheduled training for the whole year.
Okay? So, ano ba yung Pangkabuhayang QC, no? Ang Pangkabuhayang QC ay isang programa na unang sinimulan bilang pantulong, no, nung panahon ng pandemya sa mga kababayan natin na tinamaan ng pandemya, no, nung crisis. So, nag-evolve siya, no, bilang pantulong sa mga gusto ng magnegosyo. Kumbaga, nung panahon ng pandemic, isa sa mga tinuro sa atin, isa sa mga pangunahing magsusurvive ay yung business na patok, no? Kaya maraming mga business na patok ang lumitaw, no, during pandemic. So nag-evolve yung program. We have to support, no, other means of livelihood, which is doing business. Kasi marami nung panahon ng pandemya na wala ng mga trabaho. So ano yung alternative na pwede talaga at tested natin na magsusurvive is doing business o magnegosyo. So mula doon, yung naging focus is tumulong sa mga maliit na negosyante. Mula noon hanggang ngayon, no, yung pangunahing focus niya ay tulungan yung mga nano and micro entrepreneurs na mag-survive. Matulungan sila ng additional or starting capital sa kanilang negosyo through sa Pangkabuhayang QC. 70,146 Q citizens na ang natulungan o nakatanggap ng Pangkabuhayang QC. No? Karamihan sa mga ito ay mga kababaihan, 81.1% at 18.9% naman mga lalaki. Karamihan sa mga nakatanggap, 68.4% ay mga micro-entrepreneur. Yung 31.6% naman, comprising of different categories. Ito yung mga wala pang negosyo, magsisimula pa lang magnegosyo, tulad ng PWD, OFW, solo parent, completers ng livelihood training. Yung sinasabi ko kanina sa BYOB, no, yung mga out of school good. Pag natapos nila yung training, bibigyan sila ng certificate certifying na sila graduate ng 16 hours of training. So pag nag-apply sila ng Pangkabuhayang QC, i-upload lang nila yung certificate nila na patunay na sila ay nakagraduate ng 16-hour training. Ang tawag sa category nila ay completers ng livelihood training o yung mga nakatapos. Okay?